Mahigpit ang pagkakayakap ni Enzo sa kanya na kapirasong lumang kumot habang patuloy na binabaybay ng kanyang paningin ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan sa tulay. Sa ilalim ng tulay ng Estrella Avenue, sa isang sulok na tinabingan lang ng mga pinagtagpi-tagping lona at trapal, doon sila pansamantalang naninirahan ng kanyang ama na may sakit sa baga at ang kapatid niyang si Lani na 3 taong gulang pa lamang. 8 na si Enzo pero sa hitsura at pangangatawan niya ay akala mo'y 6 lang dahil sa kapayatan at pagkapalahaw niya sa gutom. Kuya, wala na pong gatas, bulong ni Lani habang hawak ang basyong bote. Masakit na po ang tiyan ko. Sandali lang, Lani. Kukuha ako bukas. Baka may bigay si Aling Nena sa kanto. Hinaplos ni Enzo ang buhok ng kapatid sa kamuling humilig sa sirang panik. Sa araw-araw, nagbebenta si Enzo ng mga basahan at plastik na pinulot mula sa tambakan. Minsan may mabait na bumibili, pero mas madalas napapaalis siya ng mga gwardya o pinandidirihan ng mga taong akala mo'y wala siyang karapatang huminga sa lungsod. "Hoy bata, lumayo ka nga dyan," sigaw ng isang tsuper ng jeep nang minsang lumapit si Enzo para mag-alok ng basahan. "Mamanyak ka lang dyan ng mga tao." Hindi siya sumagot, sanay na siya. Pero tuwing nakakarinig siya ng tunog ng helikopter mula sa itaas, hindi niya mapigilang mapahinto at mapatitig sa langit. May kung anong bumabalot sa kanyang dibdib tuwing naririnig niya ang pag-ikot ng mga propeller sa ere, isang kaba, isang alaala na hindi niya lubos na maipaliwanag. Minsang gabi, habang naahiga sa ilalim ng tulay, lumapit si Enzo sa tabi ng radyo ng kapitbahay nilang si Mang Simong, isang matandang bulag na dating sundalo. "Pwede po ba akong makinig?" tanong ni Enzo habang nakatingala sa langit, pinapakinggan ang mga balitang lumalabas sa radyo. "Oo naman, anak. Halika rito," tugon ng matanda. May binabalita tungkol sa mga helicopter operations sa Bicol. Likas na panganib daw sa bundok. "Lagi pong ganyan, may helicopter na bumabagsak," usisa ni Enzo. "Hindi palagi. Pero minsan kapag pinabayaan o minani-manilang ang makina, ayun, pagsabog ang kahahantungan." Tumawa si Mang Simong pero si Enzo hindi natawa. May isang alaala na paulit-ulit na bumabalik kay Enzo tuwing gabi. Isang tunog ng pagsabog, isang babaeng sumisigaw, isang helicopter na parang sinusunog ang langit habang bumabagsak ito sa gitna ng gubat. Hindi niya matandaan ang kabuuan, pero sigurado siyang may naranasan na siyang ganoon. Noong siya'y 4 na taong gulang, kinabukasan, habang tanghaling tapat, umalis si Enzo dala ang 2 plastik ng basahan. Pauwi na sana siya galing Divisoria nang may tumigil na konvoy sa kalsada. 3 itim na SUV, tapos isang kulay puting sasakyan na may security detail. Tumigil ito sa tapat ng isang butika. Mabilis ang galaw ng mga gwardya. Bumaba ang isang matandang lalaking, nakasombrero, nakaputing polo, at mukhang hindi na bumibiling ang paninda sa karinderya. Kahit minsan, matikas ang tindig, bagamat may bahid ng pagod ang kanyang mukha. Hindi na bago kay Enzo ang makakita ng mayaman, pero may kung anong kakaiba sa presensya ng lalaking ito. "Sino yun?" tanong ni Enzo sa sarili. "Bakit parang natatakot ako?" Hindi niya maintindihan ang sarili, pero parang may bumubulong sa kanya mula sa loob ng kanyang dibdib. May kaba, may takot, at maya-maya pa'y narinig niya ang tunog na kinatatakutan niya. Isang helikopter na papalapit. Umam! Napakapit si Enzo sa kanyang dibdib, tila nang hihina. Humakbang siya palapit sa kalsada. Halos hindi namamalayang nilalapitan niya ang sasakyan ng matanda. Bago pa man ito muling makasakay sa kanyang sasakyan, sumigaw si Enzo mula sa bangketa, "Huwag kang sasakay sa helicopter." Nagulat ang matanda. Nilingon siya, sabay lingon ng 2 bodyguard. "Hoy bata, layo!" sigaw ng isang gwardiya habang hinawi si Enzo. "May problema ba dito?" malamig na tanong ng matanda. Tumitig siya kay Enzo. Hindi makapagsalita si Enzo. Nanginginig siya pero nananatili ang titig niya sa matanda. "Bakit mo nasabi yan?" tanong ng isa sa mga bodyguard. May masama pong mangyayari. Please lang, wag po kayo sasakay." Nauutal na paliwanag ni Enzo. "Isa lang itong batang pulubi. Huwag niyo na pong pansinin, sir. Pwedeng na-addict lang yan sa solvent." Bulong ng bodyguard. "Hindi po ako nagsisinungaling." Mahinang sagot ni Enzo.
May nakita po ako sa panaginip, parang ganto. Tapos may sumabog, may helicopter, tapos may sunog. Tahimik si Damian Zaragoza. Parang may saglit na pakurot sa kanyang damdamin habang tinitigan ang bata. Parang may pamilyar na emosyon. Hindi siya sigurado kung awa o kaba. Wala namang sablay ang chopper ko, sabi ni Damian sa sarili. Pero bakit parang may kiliti sa utak ko sa batang ito? Halika na, sir. Kailangan na nating umalis. May schedule po tayo. Tumango si Damian, sumakay siya sa sasakyan habang si Enzo ay hinahatak palayo ng isa sa mga tanod sa kalsada. Bata, tigilan mo yung panggugulo. Isang araw, masusunod din yung bibig mo at magsisisi ka. Habang umaandar na muli ang convoy patungo sa helipad, naiwan si Enzo sa gilid ng kalsada. Hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa balikat niya. Hindi pisikal kundi emosyonal. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Pero sino siya para paniwalaan ng mundo? Lumapit si Lani at hinila ang kanyang laylayan. Kuya, uwi na tayo. Masakit na po ang tiyan ko. Tumingala si Enzo sa langit. Parang may malakas na tining na sumisigaw mula sa alon ng hangin. Hindi niya lang marinig ng buo. Bakit parang ako lang ang may alam? Bulong niya. Sa di kalayuan, umikot na sa ere ang helicopter. Umiingay ang paligid. At sa puso ng batang pulubi, nagsisimula ng magparamdam ang hinaharap. Nakaharap sa salamin si Damian Zaragoza habang pinipisil-pisil ng therapist ang kanyang kaliwang balikat. Nakasuot siya ng puting kamiseta at slacks. Malinis, disente, pero walang halong yaman sa hitsura. Walang makakaisip na ang lalaking ito ang isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa buong bansa. May-ari ng mahigit 20 kumpanya at tagapagtatag ng isang multibilyong logistics empire na nagsimula lang sa isang pagawaan ng yero sa Nueva Ecija. Sir Damian, gusto niyo po bang padalhan ko na ng press release tungkol sa tulong niyo sa mga nasalanta ng bagyo sa Davao? Tanong ng kanyang executive assistant, si Monique, habang abala sa laptop sa gilid. Huwag na, hindi ako artista para i-broadcast ang ginagawa ko. Malamig na sagot ni Damian habang patuloy ang therapy session. Mas gusto kong tumulong ng tahimik. Pero sir, baka maganda ring mabanggit sa publiko. Pampalakas ng PR, ang mga investor. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa social media. Kung ayaw nilang mag-invest dahil hindi nila ako nakikitang tumutulong sa kamera, problema na nila yon. Tahimik na tumango si Monique. Sanay na siyang hindi pinakikialaman ang mga desisyon ng kanyang amo. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nanatili sa kumpanya sa kabila ng ilang pagkakataong inalok siya ng mas mataas na posisyon sa ibang korporasyon. Si Damian, bagamat tila malamig at matigas sa panlabas, ay may sariling prinsipyo at kabutihang loob. Hindi lang niya ipinapakita. Sa halos 3 dekadang pamumuno sa Zaragoza Group of Enterprises, bihirang-bihira siyang makitang dumadalo sa mga okasyong sosyal. Wala siyang interes sa ribbon-cutting ceremonies, grand opening events, o kahit company gala night. Kung maaari lang, mas gugustuhin pa niyang magtrabaho sa gitna ng gabi kaysa makipag-usap sa press. Sa katunayan, may ilang ulit na siyang tinanggihan ang mga interview. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matagal ng sugat sa kanyang pagkatao. Isang trahedyang hindi na niya muling binuksan mula nang mangyari ito 13 taon na ang nakakaraan. Hindi alam ng karamihan, pero may dahilan kung bakit bigla na lang siyang naging tahimik, mailap, at palaging iniiwasan ang mga batang lansangan. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang opisina sa BGC, binuksan ni Damian ang envelope na iniabot ng kanyang security officer. Isang travel document ito para sa isang paglalakbay papuntang isang malayong bahagi ng Luzon. Personal ang biyahe at ayaw niyang may makaalam. Muli niyang rerepasuhin ang isang lupaing pinagbili sa kanya ilang taon na ang nakaraan, doon sa mismong lugar na pinag-ugatan ng lahat ng sakit na hindi pa rin niya matanggap hanggang ngayon. Kailan ang alis ng helicopter? Tanong ni Damian habang pinagmamasdan ng mapa ng lugar. 3:00 ng hapon, sir. Nakaayos na po lahat ng security protocol. Tugon ng piloto sa kabilang linya ng telepono. Siguraduhin mong walang palpak. Wala akong oras sa kalokohan.
Copy sir, double-check lahat ng makina at nagpa-test na rin kami sa maintenance team. Pagkababa ng tawag, napatingin si Damien sa kalendaryo sa dingding. Sa araw ring iyon, 13 taon na ang nakalilipas. Bumagsak ang isang helicopter sa Mount Paniman, isang maliit na bundok sa silangan. Wala sa headline ng dyaryo noon ang buong detalye, pero alam ng iilan na isa sa mga sakay ng chopper ay si Elisa, ang tanging babaeng minahal niya, at ang batang wala pang 5 taong gulang na hindi man lang niya nasilayan ng buo bilang ama. Kung hindi ko lang sila pinayagang sumakay noon, baka buhay pa sila. Bulong niya habang pinipigil ang kanyang emosyon. Sir? Tanong ni Monique na ngayon ay may dalang bagong folder. Wala, maghanda ka na. Pupunta ako sa site na yon. May kailangan akong ayusin. Muli siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Habang umaandar na ang convoy mula sa BGC papuntang helipad sa Makati, hindi niya maiwasang maalala ang tinig ng batang pulubi na sumigaw ng "Huwag kang sasatay sa helicopter" noong isang araw. Tumagos iyon sa kanyang utak na parang hindi maipaliwanag. Sinabihan na rin siya ng kanyang security team na wala namang dapat ipag-alala. Pero isang bahagi ng kanyang puso ang tila hindi mapakali. Sir, gusto niyo po ba nating ipaantala ang paglipad? May konting forecast po ng thunderstorm mamayang gabi. Tanong ni Franco, isa sa mga bodyguard na kasama niya sa convoy. Hindi. May deadline ako sa sarili ko. Ilang taon na akong nagpapaliban. Ngayon tatapusin ko na to. Kahimik ang loob ng sasakyan. Sa labas, dumaraan sila sa ilalim ng tulay kung saan huling nakita si Enzo. Napatingin si Damien, parang may hinahanap sa paligid. Wala na ang bata, o baka naman sadyang ayaw niya lang makita. Hindi niya alam kung bakit, pero may kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa helipad, binati siya ng piloto at isang mekaniko. Sir, final check done. All systems are green. Good, wag niyo akong bibiguin at siguraduhin ninyong walang makikisakay. Ako lang. Noted, sir. Pumasok siya sa helicopter, tinanggal ang kanyang sombrero at isinuksok sa loob ng coat pocket. Nakaupo siya sa may bintana, tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Ngunit bago pa man umangat ang makina, muling pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng batang sumigaw sa kanya. Hindi to basta sigaw ng kalsada. May bigat, may laman. Bakit nga ba? Tanong niya sa sarili. Ano bang alam ng batang yon? Pero huli na ang lahat. Nakaangat na sa ere ang chopper. Sa ibaba, patuloy ang takbo ng lungsod at sa di kalayuan, isang direksyon na hindi niya kailanmang inakalang muli niyang haharapin ay unti-unting nagbabadya ang simula ng isang pagyanig na magpapabago ng lahat ng alam niya sa mundo. Mainit ang sikat ng araw, halos humahapdi sa balat, pero hindi iyon alintana ni Enzo habang hawak-hawak ang maliit na plastik na may lamang ilang piraso ng basahan. Kalalabas lang niya mula sa isang bakery kung saan siya pinayagang magwalis kapalit ng 2 pirasong pandesal. Balak sana niyang iuwi ito sa kapatid, pero gutom na rin siya. Kinagat niya ang isa habang nakaupo sa bangketa, tanaw ang abalang kalsada ng Makati. Sa kabilang kalsada, isang convoy ang unti-unting bumagal at huminto sa harap ng isang drugstore. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto ng isa sa mga itim na SUV at muling nasilayan ni Enzo ang matandang lalaki na tila pamilyar. Tumindig ang balahibo niya. Ang tibok ng kanyang puso'y bumilis. Parang may kilalang amoy ng panganib sa hangin. Hindi niya maipaliwanag, pero parang bumalik sa kanya ang eksakting damdamin ng panaginip. Ang tunog ng helikopter, ang sigaw, ang apoy. Sa gilid ng convoy, narinig niya ang paglapag ng helikopter sa di kalayuan. Habang ang mga tao'y abala sa pagbili at paglabas sa mga tindahan, si Enzo ay tila nawala sa sarili. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit, at parang wala sa sariling sumisigaw na, "Huwag kang sasapay sa helikopter." Huminto ang mga tao, ang mga gwardiya ng drugstore, pati na rin ang security ni Damien, ay agad na lumapit at pinigilan ang bata. "Hoy, anong problema mo, ha?" Galit na panong ng bodyguard habang hinahawakan ng braso ni Enzo. Pero si Damian, na may hawak na plastik ng gamot, ay tumigil sa paglalakad. Napalingon siya sa pinanggalingan ng sigaw. Tumama ang tingin niya sa bata. Natahimik ang lahat. "Sir, patawarin niyo po ang batang ito. Mukhang baliw. Nakikisaw-saw lang sa mga mayayaman," sabi ng bodyguard. Habang hila-hila si Enzo.
Bitawan mo siya. Utos ni Damian. Malamig pero matalim ang tinig. Pero sir, sinabi kong bitawan mo siya. Ulit ni Damian. At saka siya lumapit kay Enzo. Magkalapit na silang dalawa. Si Enzo, nanginginig sa takot at emosyon. Si Damian, nakatitig sa batang tila may alam na hindi dapat niya alam. Bakit mo nasabi yon? Tanong ng matanda. Seryoso ang tono. Sir, pasensya na po. Pero, napanaginipan ko po kasi kagabi. May sumabog na helicopter. Tapos, may sumigaw. May mga tao. May sunog. Ikaw po yung nakasakay. Ikaw po yung tumigil si Enzo. Hindi niya alam kung bakit umiiyak siya. Hindi niya rin alam kung bakit parang may bumabalik na alaala sa utak niya. Kahit wala siyang malinaw na imahen. Panaginip? Tanong ni Damian. Opo, pero hindi lang po kagabi. Paulit-ulit na po sa loob ng maraming buwan. Hindi ko po alam kung bakit. Basta po ngayon ko lang kayo nakita sa panaginip ko. At totoo po kayo. Kayo po yun. Tahimik si Damian. Wala siyang sinabing anuman. Tila kinikilatis niya ang bata. Hindi lang dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa presensya nitong kakaiba. May isang segundo ng katahimikan bago sumabat ang isa sa mga bodyguard. Sir, baka guni-guni lang yan. Huwag na po nating patulan. May oras po kayo sa helipad. Ngunit kahit siya'y tahimik, parang may tunog ng pag-aalinlangan na hindi niya maintindihan. Nilingon niya ang kanyang relo. May natitira pa tayong 10 minuto. Ayokong magmadali. May oras pa, tugon niya. Sabay lakad papasok sa sasakyan. Pero bago siya tuluyan sumakay, lumingon muli kay Enzo. Tandaan mo ang pangalan mo, bata. Aniya. Enzo po. Mahina niyang ulit. Ingat ka. Pagsara ng pinto ng sasakyan, bumalik ang inay sa paligid. Lumingon-lingon ang mga tao. Nagbulungan. Tila hindi alam kung ano nga bang nangyari. Ang ilang pulis na naroon malapit ay lumapit at tinanong ang bata. Anak, bakit ka sumigaw kanina? Tanong ng isang pulis, si PO1 Reyes, na hindi kalayuan ang pwesto. Napanaginipan ko po yon, sir. Paulit-ulit, hindi ko po alam kung bakit, pero pakiramdam ko na yung araw po yon mangyayari. Nagkatinginan ang mga pulis. Isa sa kanila ang mukhang may kiliti sa alaala. Alam mo ba, bata, may narinig akong kwento dati. May batang ganito rin ang ginawa noon. Pero sa ibang lungsod, nagkatotoo ang babala niya. Sir, totoo po yung panaginip ko. Hindi lang po ito laro. Tumango si PO1 Reyes. Pero gaya ng karamihan, wala rin siyang magawa. Ang helikopter ay lumipad na, dala ang pinakamakapangyarihang lalaki na hindi kailanman nakikinig sa babala ng lansangan. Maya-maya pa, kasabay ng pag-ikot ng mga propeller, narinig ni Enzo ang pamilyar na ugong ng chopper na unti-unting umaakyat sa himpapawid. Lumingon siya sa langit. Ang kanyang matay hindi kumukurap. Tila may nilulunok na kaba. Lani, bulong niya sa sarili. Bakit parang ito na nga talaga? Sa tuktok ng gusali, habang umaakyat ang helikopter na sinasakyan ni Damian Zaragoza, ang kanyang mga kamay ay nakapikit, nakahawak sa bakal sa loob ng sasakyan. Wala siyang sinasabi. Pero sa kanyang isip, muling tumunog ang boses ng batang sumigaw sa kanya. Walang paliwanag, walang lohika. Pero sa kanyang puso, may piraso ng takot na matagal na niyang nilibing. Ngayon, tila muling nabuhay. Tahimik ang paligid habang pinagmamasdan ni Enzo ang unti-unting paglaho ng helikopter sa bughaw na langit. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib, parang may bato sa lalamunan niyang ayaw bumaba. Hindi niya alam kung anong klasing takot ang bumabalot sa kanya, pero alam niyang hindi iyon basta-bastang kabalang. Akiramdam niya ay kasabay ng helikopter na yon ang pagbagsak ng isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Kuya Enzo, paglingon niya, andoon si Lani, hawak ang maliit na plastik na bote na walang laman. Umiyak ito. Wala pong tubig sa gripo at gusto ko na po ng gatas. Reklamo ng bata habang nakasapo ang tiyan. Sige, uuwi na tayo. Wika ni Enzo habang hawak ang kamay ng kapatid. Tapos ikukwento ko sa iyo yung nakita ko. Nang makarating sila sa ilalim ng tulay, nadatnan nila roon si Aling Tasing, isa sa mga kapitbahay nila, sa looban na madalas ay tumutulong sa kanilang pamilya. May dalang kanin at kaunting ginisang sardinas. O Enzo, ano na naman ang kalokohan mo ha? Bungad ng matanda. Narinig ka raw sa kalsada sumisigaw ka daw sa mayamang negosyante. Tahimik si Enzo.
Pero tinapunan niya ng sulyap ang pagkain. Gutom siya. Pero mas malakas ang udyok ng iniisip niya. Hindi po ako nagloko, Aling Tasing. Seryosong sagot ng bata. Totoo pong sinabi ko, may mangyayaring masama. Napailing ang matanda. Anak, masyado kang maraming naiisip. Gawa-gawa lang yan ng gutom mo. Pag busog ka, wala kang panaginip na ganyan. Pero ilang beses na po akong nanaginip ng helikopter na bumabagsak. Sambit ni Enzo habang pinipiga ang basang laylayan ng kanyang damit. Tapos kagaya po kanina, yung eksena, yung lalaki, yung tunog, pareho po lahat. Habang nagsusubo ng kanin si Lani, napansin ni Enzo ang isang lalaking papalapit. Isa sa mga pulis na naroon kanina, si PO1 Reyes. Enzo, bati ng pulis. Pwede ba tayong mag-usap? Tumamo si Enzo. Kanina, narinig ka naming sumigaw. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Opo, hindi ko po alam kung bakit. Pero palagi na lang pong bumabalik yung panaginip. Hindi po ito kwento lang. Napakamot sa ulo ang pulis. Alam mo bang may kaso noon, ilang taon na ang nakalipas, kung saan may batang lansangan na nagsabi ring may sasabog at nang hindi siya pinaniwalaan, ayun nga, bumagsak ang isang commuter plane sa Bulubindukin. Tumaas ang kilay ni Enzo. Totoo po ba yun? Oo, confidential nga lang yung report na yun. Pero pareho sa sinabi mo, may sigaw, may paalala, at may helicopter. Tahimik si Enzo. Tila lalong tumibay ang pakiramdam niyang may mas malalim pa sa lahat ng ito. May alam ba ang pamilya mo tungkol sa panaginip mo? Tanong ng pulis. Hindi po. Kasi wala po akong masyadong naaalala sa nanay ko. Bata pa lang po ako. Namatay na siya. Si Papa, di na rin makapagsalita. Mula po nang mangyari yon, nagkaganito na siya. Anong yon? Yung hindi ko po maalala ng buo. Basta may helicopter, may sunog, may sigaw. Tapos, nagising na lang po akong nasa tabing kalsada kami at may duguan sa paligid. Si Papa po, sugatan. Ako, puro uling ang katawan. Tapos po, wala na si Mama. Napamaang ang pulis. Ibig mong sabihin, may trauma ka talaga sa helicopter? Opo, pero yung panaginip ko po, hindi lang yung nakaraan. Parang may bago, parang may kasunod. Habang nag-uusap sila, tumunog ang radyo ng pulis sa kanyang balikat. May sumabog sa may Southville open lot. Repeat, may bumagsak na helicopter. Requesting immediate responders. Over. Naputol ang lahat ng tunog sa paligid. Tumigil ang hangin. Napatigil sa subo si Lani. Si Aling Tasing ay natulala at si Enzo hindi na makagalaw. Nagkatinginan sila ng pulis. Si PO1 Reyes ay dalidaling sumagot sa radyo. Copy, on my way. Tumayo ito agad, ngunit bago umalis, humarap kay Enzo. Bata, kung totoo lahat ng yan, kailangan ka naming kausapin muli mamaya. Naiwan si Enzo, nakatitig sa langit. Hindi siya makapaniwala, hindi siya masaya, hindi siya takot, kundi parang may gumising sa kanya. Isang koneksyon sa nakaraan na matagal niyang hindi maintindihan. Pagkalipas ng 20 minuto, muling bumalik si PO1 Reyes kasama ang isa pang pulis at isang paramedic. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang larawan mula sa phone. Enzo, ito ang larawan ng bumagsak na helicopter. Tignan mo nga ito. Tiningnan ng bata ang screen at agad na pumatak ang kanyang luha. Siya po yan. Siya po yung lalaking sinabihan ko. Si Damian. Buhay siya, pero sugatan. At nagulat siya na may nagsabing huwag siyang sasakay. Paano po nalaman? Dahil bago siya mawalan ng malay, binanggit niya ang pangalan mo. Enzo, tama ang bata. Enzo, yun ang sabi niya sa mga rescue. Hindi na nakakibo si Enzo. Napaupo siya sa lupa. Hinila si Lani papalapit at mahigpit na niyakap ito. Ang panaginip ay hindi lang panaginip. At ang tinig na sumisigaw mula sa kanyang loob, hindi lang pala kanya. May isang bagay sa loob niya na nagsusumigaw. Hindi niya pa man alam kung ano, pero simula ng araw na yon, alam niyang may papel siyang kailangang gampanan. At hindi ito basta panaginip lamang. Ito ay babala at siya lang ang maririnig ng langit. Nabalot ng makapal na usok ang paligid ng Southville Open Lot. Isang malawak na bakanteng lote sa dulo ng lungsod na madalas ay pinupuntahan ng mga negosyanteng nais magpalipad ng helikopter patungong mga probinsya. Pero ngayong araw, sa halip na karaniwang inay ng makina, sigawan at alarma ng sunog ang bumalot sa buong paligid. Tumilapon sa ere ang mga piraso ng bakal at nasunog na bahagi ng chopper. Habang tumatakbo ang mga bumbero,
sundalo at rescue volunteer papunta sa pinangyarihan ng insidente. May tao sa loob, may buhay, sigaw ng isa sa mga rescuer habang kinakaladkad ang isang katawan palabas ng naglalagablab na wreckage. Dumating si PO1 Reyes kasama ang iba pang pulis. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang walkie-talkie. Positive, si Mr. Damian Zaragoza ang pasahero. Buhay pero may malubhang tama sa ulat balikat. Agad siyang dinala sa ambulansya, duguan at halos walang malay. Mula sa sirang salamin ng stretcher, ang kanyang mga labi ay gumagalaw pa ng bahagya. Pinakinggan siya ng isang nurse. Bata, Enzo. Muling napatingin si PO1 Reyes sa paligid. Tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi lang ito isang aksidente, ito'y isang babalang totoo. Sa kabilang dako ng lungsod, si Enzo ay tahimik lang sa ilalim ng tulay. Hawak ang kanyang kapatid habang pinakikinggan ang balita sa radyo ng kapitbahay nilang si Mang Simong. Breaking news, isang helicopter ang bumagsak sa Southville Open Lot. Tinatayang may isang sugatang pasahero. Kinilalang si Damian Zaragoza, kilalang negosyante at philanthropist. Ayon sa mga unang ulat, maaaring sabotahe ang naging sanhi ng insidente. Napalingon si Mang Simong kay Enzo na ngayon ay parang estatwang walang imik. Anak, ikaw ba ang batang sinasabi sa radyo? Hindi sumagot si Enzo, pero lumuluha siya. Hindi ako nagkulang sa paalala, bulong niya. Pero bakit parang mali pa rin? Makalipas ang ilang oras, nag-viral sa social media ang CCTV footage ng helicopter bago ito lumipad. Sa video, makikita ang isang lalaki nakasuot ng asul na jacket na pumuwesto sa likod ng chopper bago ito umangat. Walang sino man ang nakapansin sa kanya sa aktwal na lugar, pero malinaw sa footage na may isiniksik siya sa ilalim ng passenger seat. Isang kahon, maliliit, kulay itim. Targeted sabotage, sabi ng isang forensic analyst sa media interview. At kung hindi dahil sa maagang palatandaan ng pagkasira sa sistema ng rotor blades, baka hindi rin siya nakaligtas. Sa ospital, habang iniikot ng doktor ang mga resulta ng pagsusuri, nakahiga si Damian Zaragoza. Mahina pa rin ang pulso niya, pero malapit na siyang gumising mula sa critical state. Sir, nagpakita na po ng improvement. Baka bukas ay makapagsalita na ulit siya, sabi ng doktor sa security team ni Damian. Ano po ang sabi niya bago mawala ng malay? Tanong ng head guard. Bata raw, Enzo, paulit-ulit niyang sinasabi. Bata? Sinong Enzo? Malamang yung batang sumigaw sa kanya kahapon. Sagot ng isa sa mga tauhan. Dahil dito napagdesisyonan ng team ni Damian na hanapin ang bata. Ibinigay nila ang impormasyon sa mga pulis na siyang nakausap ni Enzo. Agad din itong iniulat sa media. Isang bata raw ang nagbabala sa mayamang negosyante bago ito sumakay ng helicopter. Ang bata ay tila hindi kilala, walang tirahan at naninirahan lang sa ilalim ng tulay. Kinabukasan, sumugod ang ilang pulis kasama ang isang TV crew sa lugar kung saan nakita si Enzo. Doon nadatnan nila ang batang mahigpit na niyayakap ang kapatid habang pinakikinggan ang parehong kwento sa radyo. Lumapit si PO1 Reyes. Enzo, napalingon ang bata, mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Sumama ka muna sa amin. Gusto kang makita ni Mr. Zaragoza. Buhay po siya? Oh, why? Bata, buhay na buhay. Dahil sa'yo. Napaluha si Enzo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya. Maraming tao ang nakatingin. May halong gulat at pagkamangha. Isa lamang siyang batang lansangan, pero sa isang iglap, naging bahagi siya ng isang kwentong hindi kayang bilhin ng pera. Sa isang ospital na puno ng bantay, doktor at CCTV camera, tahimik na naghihintay si Damian. Hindi pa siya makapagsalita ng diretsyo, pero sa kanyang mata, nandoon ang lalim ng pasasalamat. Nang pumasok si Enzo sa silid, huminto ang mundo ni Damian. Isang batang payat, maalikabok ang suot at nanininig ang kamay. Pero ang presensya nito'y tila ilaw sa madilim na pasilyo ng kanyang nakaraan. Sir, bulong ni Enzo. Pasensya na po kung sumigaw ako. Hindi ko po intensyon manakot. Gusto ko lang po kayong iligtas. Mumiti si Damian. Pangu ang kanyang sagot at mula sa kanyang labi ay narinig ng lahat. Salamat, Enzo. At doon sa pagitan ng sugatang bilyonaryo at isang batang pulubi, nagsimulang mabuo ang koneksyon na hindi binuo ng yaman,
kundi ng pagkakataong isinulat ng tadhana. Sa mata ng media at lipunan, ito'y milagro. Pero para kay Enzo, ito lang ang simula ng mas malalim pa niyang paglalakbay. 3 araw makalipas ang pagbagsak ng helicopter, unti-unting lumalafas ang katawan ni Damian Zaragoza. Nasa ICU pa rin siya, ngunit nakakagalaw na at unti-unti na ring nakakapagsalita. Bawat oras ay binabantayan siya ng 2 nurse, 1 doktor at personal niyang mga tauhan. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa loob ng silid maliban sa mga itinalaga. Ngunit sa araw na ito, may espesyal siyang hiling. Gusto ko siyang makita. Mahinang sambit ni Damian habang inaayos ng nurse ang IV line sa kanyang braso. Yung batang sumigaw, si Enzo, agad na inutusan ni Monique, ang kanyang personal assistant, ang mga security na muling hanapin si Enzo. Pero hindi na sila nahirapang gawin iyon. Dahil si PO1 Reyes mismo ang nagdala sa bata sa hospital entrance. May suot na bagong t-shirt si Enzo at malinis na short pants. Pero halata pa rin sa kanyang mata ang pagkagulat sa lahat ng nangyayari. Kasama niya ang kapatid na si Lani, na halos hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Nasa ospital tayo, Lani. Bulong niya. Bawal maingay ha? Tumango ang bata, sabik na sabik sa aircon at sa malalambot na upuan ng lobby. Ready na siya, sir? Sabi ni Monique sa loob ng silid ni Damian. Pagbukas ng pintuan, pumasok si Enzo. Hawak ang laylayan ng kanyang bagong damit, hindi niya alam kung saan siya titingin. Ang silid ay malamig, mabango, at puno ng mamahaling gamitan na parang mas mahal pa kaysa buong lugar na tinitirhan nila. Enzo, tawag ni Damian sabay ngiti. Halika rito. Lumapit si Enzo, mabagal. Hindi niya alam kung dapat ba siyang yumuko, kumalik sa kamay o umupo. Pasensya na po kung naging bastos po ako noon. Sabi ng bata, hindi makatingin ng diretso. Umiling si Damian. Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Ikaw ang sumigaw. Ikaw ang tumawag ng pansin. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Tahimik si Enzo. Tiningnan niya ang mata ng matanda. Hindi ito ang mukha ng mayabang na negosyanteng nakita niya noon sa kalsada. Ngayon, ito'y isang taong sugatan, mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Damian. Hindi mo naman ako kilala. Hindi ko rin po alam. Basta po, may bumubulong sa loob ko na kailangan ko kayong pigilan. Kasi alam ko may mangyayari. Huminga ng malalim si Damian. Minsan, kailangan lang talaga nating makinig sa mga tinig na hindi naririnig ng iba. Pagkalipas ng ilang saglit, ipinasok ni Monique si Lani sa loob. Agad na tumakbo ang bata at yumakap kay Enzo. Kuya, ang lamig po dito, bulong ni Lani. Napangiti si Damian sa tagpo. Ilan taon na ang kapatid mo? 3 taon po. Wala na kayong nanay? Tanong ni Damian. Bagamat alam na niya ang sagot batay sa paunang report ng mga pulis. Wala na po. Matagal na po siyang nawala, sa sunog po. Tapos si Papa po, di na masyado nakakalakad, may sakit po sa baga. Tumango si Damian. Hindi niya mapigilang mapalalim ang tingin sa kawawang mga bata sa harap niya. Para bang nakikita niya ang sarili niyang anak na nawala rin sa ganitong edad. Walang makakaalam, pero sa loob ng kanyang puso, may butas na matagal na niyang itinatago. Ngayon, sa harap ng 2 musmos na ulila, parang unti-unti itong napupunan. Monique, tawag ni Damian, ilipat ang pamilya ng batang ito sa isa sa mga bakanting unit sa kondo sa Pasig, yung may malapit na health center. At bigyan sila ng access sa medical check-up, lalo na yung tatay. Copy po, sir, sagot ni Monique. Nanlaki ang mata ni Enzo. Sir, totoo po yun? Oo, Enzo. Ito na ang paraan ko para masuklian ang ginawa mong kabutihan. At hindi lang yan, mag-aaral ka na simula sa sunod na linggo. Po, nakausap ko na ang isang eskwelahan. Aasikasuhin nila ang enrollment mo. At may sarili kang tutor para sa mga hindi mo pa alam. Hindi makapagsalita si Enzo. Nanlaki ang mata ni Lani. At mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Magkakabahay na po tayo, kuya? Tanong ng bata. Yung may bubong na hindi tumutulo? Opo, Lani. Parang totoo na lahat to. Umiyak si Enzo. Hindi sa lungkot, kundi sa gulat at saya. Napaluhod siya sa tabi ng kama ni Damian. Maraming salamat po. Hindi ko po alam paano ko kayo mapapasalamatan.
Ang pasasalamat mo ay yung ipagpatuloy mong maging mabuting tao. Yun lang, sapat na. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Damian ang barong-barong na tinutuluyan ng pamilya ni Enzo. Kahit naka-wheelchair pa siya. Kasama niya ang ilang staff ng kumpanya. Hindi siya nagpa-press, wala siyang bitbit na kamera. Ang mga kapitbahay ni Enzo ay natulala, hindi makapaniwalang ang mismong Damian Zaragoza ay bumaba ng sasakyan, lumapit sa barong-barong at ipinasok ang kanyang tauhan upang ilabas ang ama ni Enzo para dalhin sa ospital. "Sir, pasensya na po kung ganito lang ang bahay namin." Wika ng ama ni Enzo, halos hindi makasalita sa hirap ng paghinga. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad." "Ako nga ang dapat humingi ng tawad. Nasa tagal ko sa industriyang ito, ngayon lang kita nakita." Ipinagamot agad ni Damian ang ama ni Enzo. Araw ding iyon, inilipat sa bagong tirahan sina Enzo, Lani at ang kanilang ama. Pagkarating sa bagong unit, hindi alam ng bata kung anong uunahin, ang malamig na bentilador, ang malambot na kama, o ang sariling gripo na may malamig na tubig. "Kuya, may CR po?" Tili ni Lani habang tumatakbo papunta sa loob ng banyo. Napaupo si Enzo sa sahig ng sala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may katahimikan siyang naramdaman. Hindi sigaw ng lansangan, hindi ingay ng tren, kundi katahimikang may kasamang pag-asa. At sa katahimikan na iyon, isang pangakong tahimik ang bumuo sa kanyang puso. Hindi matatapos dito ang lahat. Kung paano siya iniligtas ng isang estranhero, siya man balang araw ay gagamitin ang bagong buhay na ito upang iligtas din ang iba. Maagang nagising si Enzo kinabukasan. Hindi dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, kundi sa lamig ng aircon na ngayon lamang niya naranasan. Sanay siyang ginising ng alingas-ngas na mga tren sa tulay, ng amoy ng usok mula sa tambutso at ng sigawan ng mga lasing sa kalsada. Pero ngayong araw, ang tanging tunog ay ang banayad na ugong ng ceiling fan at ang tahimik na paghinga ng kanyang kapatid na si Lani, na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Tumayo siya mula sa malambot na kama, tinanggal ang manipis na kumot na bago at malinis at lumapit sa bintana. Doon niya nasilayan ang mga gusaling dati pinagmamasdan lang niya mula sa malayo. Ngayon bahagi na siya ng tanawing iyon. "Kuya," mahinang tawag ni Lani habang nakapikit pa ang mata. "May tinapay pa ba?" "Meron, galing kay Ate Monique," sagot ni Enzo habang inaabot ang paper bag sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos mag-agahan, dumating ang isang babae na may dalang mga gamit pang eskwela. Isang backpack, mga kwaderno, lapis at ilang libro. Siya si Teacher Mika, ang tutor na itinalaga ni Damian para kay Enzo upang masimulan ang kanyang formal na edukasyon. "Good morning, Enzo." Bati ni Teacher Mika, may ngiting puno ng pag-aalaga. "Handa ka na ba sa unang aralin natin?" Hindi makasagot si Enzo agad. Hinawakan niya ang bagong bag, binuksan ito at inilabas ang isang notebook. Tinitigan niya ang mga pahina, walang sulat, puro puti. "Pwede po bang magsimula tayo sa pagbasa?" Tanong niya. "Gusto ko pong matutong bumasa ng maayos para mabasa ko yung mga sign sa kalsada, yung mga babala, baka may makaligtas pa." Napatingin si Teacher Mika kay Enzo. Bahagyang nagulat sa lalim ng kanyang sagot. "Ang husay mo magsalita, Enzo. At oo, magsisimula tayo sa pagbasa. Yan ang unang hakbang para marating mo kahit saan mo gustuhin." Sa loob ng 2 oras ay tinuruan si Enzo ng basic reading at writing. Sa kabila ng kakulangan sa formal na edukasyon, mabilis siyang nakakaintindi. Marunong siyang makinig, magtanong, at higit sa lahat, may matinding determinasyon. Samantala, sa labas ng compound ay may ilang bata ring naninirahan sa lugar. Isa sa kanila ay si Nico, anak ng maintenance staff. 1 taon lang ang tanda kay Enzo, pero malaki ang kaibahan sa pag-uugali. "Oy, ikaw yung pulubing sumigaw sa TV, di ba?" Sigaw ni Nico nang makita si Enzo sa hallway kinagabihan. "Opo, ako po yun," sagot ni Enzo, kalmado. "Ang yabang mo ha, dahil lang sa panaginip mo, may bago ka ng bahay? Swerte mo naman." Hindi sumagot si Enzo. Alam niyang hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa kanya. Bumalik na lang siya sa unit at isinara ang pinto, sabay hinga ng malalim. "Kuya," bulong ni Lani, "ayaw mo po ba makipaglaro sa kanila? Baka kasi hindi pa nila ako tanggap." Sagot niya habang hawak ang lapis at nagsusulat ng bagong letra sa notebook. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unting nasanay si Enzo sa bagong buhay.
tuwing umaga ay may tutor siya, sa hapon ay pinapasyal sila ni Ate Monique sa library o park, at gabi naman ay sabay-sabay silang kumakain ng kanyang ama at ni Lani sa bagong hapagkainan. Bumubuti na rin ang kalagayan ng kanyang ama. Nakakaupo na ito sa wheelchair at sinimulan na rin ang gamutan sa baga. Anak, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan, sabi ng kanyang ama isang gabi habang hawak ang kamay ni Enzo. Nabuhay ako hindi lang dahil sa gamot, kundi dahil sa iyo, kasi hindi ka sumuko sa kabila ng lahat. Hindi rin po kayo sumuko, Papa, sagot ni Enzo. At hindi rin po ako titigil hanggang sa makatulong pa tayo sa iba. Pero kahit tila perpekto na ang bagong buhay nila, hindi pa rin siya pinakawala ng panaginip. Sa gabi, bumabalik ang imahe ng bumabagsak na helicopter, ang tunog ng pangsabog at ang mga mukhang hindi niya kilala pero parang konektado sa kanya. Isang gabi, bigla siyang napabalikwas ng bangon, pawis na pawis kahit malamig ang silid. Kuya, okay ka lang? Tanong ni Lani na nagising din. Panaginip lang, Lani, okay lang ako, sagot niya habang humihinga ng malalim. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon basta panaginip lang. May mga susunod pang bagay na kailangang mangyari, may mga kwentong kailangang mabuksan, at may papel pa siyang ginagampanan na hindi niya lubos na nauunawaan sa ngayon. Kinabukasan, habang papunta sila sa community library kasama si Teacher Mika, nakita niya muli si Nico at ilang bata. Uy Enzo, tara laro tayo. Yaya ni Nico na ngayon mas maaliwalas na ang mukha. Ngumiti si Enzo. Sige, pero tapusin ko lang muna ang pagbasa ng librong to. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong ginto o bahay. Ang pagtanggap. Ang maramdaman mong hindi ka na lang isang batang pulubi, kundi isang batang may boses, may halaga, at may kakayahang magbago hindi lang ng sarili, kundi ng iba. Habang binubuksan niya ang libro sa kanyang kamay, napangiti siya. Sa unang pahina, nabasa niya ang pamagat. Ang bata na nagsabing huwag kang sasakay sa helicopter. Hindi niya alam kung sino ang nagsulat. Pero sa huling pahina, nakasulat sa maliit na titik, para sa batang sumigaw, sa batang hindi natakot, at sa batang nagligtas. At sa kanyang puso, alam niyang ang kwento niya ay hindi patapos. Marami pang pahina ang kailangan niyang isulat sa sarili niyang buhay. At ngayon hawak na niya ang lapis. Matapos ang halos isang buwan mula nang bumagsak ang helicopter, muling nakabalik sa kanyang opisina si Damian Zaragoza. Bagamat naka-wheelchair pa rin, mas bumuti na ang kanyang lagay. Sa tuwing papasok siya sa boardroom, lahat ng empleyado ay napapatayo. Tila may bago silang paggalang. Hindi lang dahil sa kanyang katayuan bilang CEO, kundi dahil na rin sa balitang hindi pa rin kumukupas ang bilyonaryong iniligtas ng isang batang lansangan. Ngunit kung ang lahat ay patuloy na bumabalik sa normal, hindi ito totoo kay Damian. Sa bawat pagdapo ng katahimikan, sa bawat tunog ng hangin sa labas ng salamin ng kanyang opisina, muling bumabalik ang isang alaala. Larawan ng isang batang lalaki na halos kapareho ni Enzo. Maputi, kulot ang buhok, laging may bitbit na laruan ng helicopter, at palaging nagtatanong tungkol sa langit. Elian, bulong ni Damian habang pinagmamasdan ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Kung buhay ka pa sana, si Elian ang kanyang anak sa babaeng minahal niya ng lubos. Ay pumanaw 13 taon na ang nakalipas sa isang trahedyang hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap. Hindi ito naisulat sa dyaryo, hindi rin lumabas sa balita dahil minabuti niyang panatilihing pribado ang nangyari. Pero ang sugat na iniwan ng insidente ay araw-araw niyang pasan. Minsan dumalaw siya sa isang pribadong ospital sa Antipolo kung saan nakadestino ang isang matandang babae, si Lilia, ang dating yaya ni Elian, na mula noon ay nawalan ng katinuan matapos ang aksidente. Nandito na ang helicopter. Bilisan mo, Elian. Huwag ka dyan sa pinto. Paulit-ulit na sinasambit ni Lilia habang nakaupo sa kama, walang kibo sa mga nurse. Hindi pa rin siya umaayos? Tanong ni Damian sa doktor. Hindi na siya bumalik sa dati, sir. Trauma. Araw-araw, paulit-ulit lang ang eksenang yon sa utak niya. Tumango si Damian, pero sa loob-loob niya, siya ang mas hindi pa tuluyang nakakausad. Kaya nang dumating sa buhay niya si Enzo, isang batang may simpleng pananalita pero malalim ang damdamin. Parang may muling nabuhay sa kanya,
Hindi lang dahil iniligtas siya nito, kundi dahil tila may koneksyon ng bata sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Isang hapon, pinatawag niya si Monique. May gusto kong malaman, wika ni Damian habang nakapingin sa bintana. Pakitrace ang pinagmulan ng bata. Lahat, kung saan siya ipinanganak, anong ospital, sinong ina, sinong ama. Gusto kong linawin kung anong buhay meron sila bago sila napunta sa ilalim ng tulay. Bakit sir? Tanong ni Monique. May hinala po ba kayo? Hindi ako sigurado. Pero may mga piraso na hindi tumutugma. Ang pangalan ng ina ni Enzo ayon sa pulis ay Lucia. Lucia Gomez. Napakunot ang noo ni Monique. At si Elian po, ang ina niya rin po ay si Lucia. Oo, sabay pakita ni Damian ng lumang birth certificate mula sa isang folder. Lucia Gomez Zaragoza. Pero sinabi niyang wala siyang ibang anak. Isa lang si Elian. Hanggang sa mawala siya. Pero anong koneksyon? At bakit parang kapareho sila ng edad ni Enzo? Kung nabuhay si Elian, napuno ng katahimikan ng silid. Alam ni Monique na hindi basta hinala lang ito. Ilang ulit na niyang nakitang bumalik si Damian sa lumang bahay nila noon. Ilang ulit na rin siyang nakiusap dito na tuldukan na ang paghahanap sa nakaraan. Pero ngayon, tila muling bumukas ang sugat. Kinabukasan, habang nag-aaral si Enzo kasama si Teacher Mika, dumating ang isang lalaking hindi niya kilala. Malinis ang porma, may dalang sobre. Enzo, ako nga pala si Attorney Javier. Gusto lang kitang imbitahan sa opisina ni Sir Damian. May gusto siyang kausapin ka. Huwag kang matakot, kasama mo si Lani. Agkarating nila sa opisina, nadatnan nila si Damian na nakatingin sa isang malaking digital frame sa dingding. Nakadisplay roon ang mga litrato ng kanyang pamilya, kasama ang babaeng si Lucia at ang batang si Elian. Enzo, tawag ni Damian. Umupo ka rito. Sumunod ang bata, ngunit hindi maitago ang nerbiyos. May gusto lang sana akong itanong. Alam mo ba kung anong pangalan ng nanay mo? Lucia po. May picture ka ba niya? Tumango si Enzo. Inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa notebook. Guhit na halos punit na sa gilid. Doon, makikita ang isang babaeng nakangiti, may bitbit na sanggol. Nanlaki ang mata ni Damian. Hindi siya makapaniwala. Ito si Lucia. Ito si. Hindi siya nakapagsalita agad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, tuwa, gulat. Enzo, kailan siya namatay? Bata pa lang po ako, mga 4 po ako, may sunog po noon. Sabi po nila, hindi na po siya nahanap. Umupo si Damian, bagsak ang balikat. Napatingin siya kay Monique na noon ay nangingilid na rin ang luha. Kung totoo ang lahat ng ito, kung si Lucia at si Elian ang nasa sunog at nakaligtas ang isa, ibig sabihin, hindi na natapos ni Damian ang sinabi. Tumayo siya, pinuntahan si Enzo at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Anak, maaaring hindi ko alam noon, pero kung ikaw si Elian, kung ikaw man ang batang nawala sa akin, hindi na kita pakakawalan pa. Nagkatanginan silang dalawa, hindi pa malinaw, wala pang kumpirmasyon. Pero sa damdaming dumaloy sa pagitan nila, tila may nagkakabuhol na alaala. Tulad ng apoy, tulad ng panaginip, tulad ng matagal ng koneksyon ng dugo. At sa araw na iyon, tahimik na nagsimula ang isa pang kabanata. Isa na hindi nakasulat sa libro, kundi isinusulat sa puso. Mabilis ang takbo ng balita sa loob ng Zaragoza Group of Enterprises. Isang pulubi raw ang sinusuportahan na yon ng mismong CEO at may mga usap-usapang hindi lang tulong ang ibinibigay ni Damian Zaragoza. Kundi may mas malalim na koneksyon ito sa bata, sa mga opisyal ng kumpanya, sa board members at higit sa lahat, sa mga taong may inaasahan sa yaman at pamana ng matanda. Isa itong malaking dago at walang mas labis na naapektuhan kundi si Hector Zaragoza, ang tanging pamangkin ni Damian. Simula pa lang ay hindi na niya nagustuhan ang presensiya ng batang si Enzo. Para sa kanya, ang lahat ng sakripisyo at paglilingkod niya bilang junior executive ng kumpanya ay dapat nagbubunga ng malinaw na gantimpala, mana, posisyon at kapangyarihan. Pero ngayon, isang batang lansangan ang tila pumapalit sa posisyong matagal na niyang inaasam. Hindi ako papayag.
Mariing sabi ni Hector sa kanyang sekretarya habang sinusuri ang mga dokumento. Hindi ko hahayang maagaw ng isang batang kalyeng yon ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko hahayaang tapalan ng awa ang kinabukasan ko. Pero sir, sagot ng sekretarya, mukhang malapit po talaga si Sir Damian sa bata. Baka may koneksyon talaga sila. Baka nga anak nga niya. Anak o hindi, walang karapatan ang batang yon na pumasok sa kumpanya na hindi dumaan sa proseso. At wala rin siyang karapatang maipamana ang lahat ng ito sa kanya lang. Naging abala si Hector sa mga susunod na araw. Dahan-dahan niyang binuo ang plano. Gumamit siya ng kanyang impluwensya sa ilang security personnel sa kumpanya. Kinaibigan ang isa sa mga janitor sa bagong unit ni na Enzo. At kinumbinsi ang ilang board members na may banta daw sa legacy ni Damian. Isang hapon, habang abala si Enzo sa pag-aaral sa opisina mismo ni Damian, pumasok si Hector na may dalang envelope. Uncle, maayos ang tono, pero malamig ang mata. May ipapakita lang po ako sa inyo. Tumingin si Damian mula sa kanyang mesa. Ano yan? Binuksan ni Hector ang sobre at inilapag ang ilang litrato. Sa mga larawan ay makikita si Enzo sa may lobby ng kumpanya. Tila may sinusuksok sa bulsa niyang parang papel. May isa pang kuha kung saan may hawak siyang folder mula sa mesa ni Monique. Mukha siyang nakikiramdam sa paligid. Ano to? Tanong ni Damian, hindi agad nahuhulog sa bitag. CCTV captures po. Ayon sa isa sa mga security, nakita raw po nila si Enzo na nakapasok sa HR office kahit wala siyang kasama. At may nawawalang confidential document daw po sa araw na yon. Napakunot ang noo ni Damian. Tinawag niya si Monique. Ano to? Totoo bang may nawawalang dokumento? Sir, may isang draft na proposal ang hindi ko nakita noon, pero hindi ko agad pinansin. Pero imposible namang si Enzo. Hindi po ako kumuha nun. Biglang sabat ni Enzo. Tumayo sa pagkakaupo. Hindi po ako pumunta sa HR office ng mag-isa. Wala po akong kinuha. Tinitigan siya ni Hector. Talaga lang ha? At yung mga litrato? Sinong magpapaliwanag nun? Galing yan mismo sa CCTV ng kumpanya. Hindi po ako magnanakaw. Mariing sigaw ni Enzo. Nanginginig ang kanyang tinig. Bakit niyo po ako ginaganito? Tumayo si Damian. Matagal niyang tinitigan si Enzo. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang takot, ang pagtataka at ang sakit ng pagkakabintang. Ngunit alam din niyang sa dami ng kanyang pinagdaanan, marunong na siyang magbasa ng tao. At ang mata ni Enzo ay mata ng inosente. Wala akong ibinibintang sa'yo. Ani Damian, malamig pero mahinahon. Pero kailangan nating linawin ito para sa kabutihan mo rin. Kinabukasan, pansamantalang pinatigil ang pagpasok ni Enzo sa opisina at mga tutorial. Binalik muna siya sa unit kasama ang kanyang ama at kapatid habang isinasagawa ang internal investigation. Halos hindi makakain ng bata. Hindi siya umiiyak pero tahimik siya palagi. Si Lani, sa murang edad ay napansin ang pagbabago. Kuya, bakit hindi ka na pumapasok kina Tito Damian? Tanong ng bata habang pinipinturahan ang isang papel sa mesa. Wala, pahinga lang daw muna. May ginawa ka bang masama? Umiling si Enzo. Wala, Lani, pero minsan, kahit wala kang ginagawa, may gusto pa ring siraan ka. Samantala, si PO1 Reyes ay nakatanggap ng tip mula sa isang dating janitor sa kumpanya. Isang huling gabi bago tuluyang masibak sa serbisyo, nag-text ito, Sir, baka po gusto niyong silipin yung security office. May dinagdag na USB si Sir Hector sa main server noon. Kakaiba, agad nagresponde ang pulis at sa tulong ng IT specialist ng kumpanya, napag-alaman nilang ang ilang CCTV footage na ipinakita ni Hector ay peke, na-edit at pinutol ang orihinal na konteksto. Sir Damian, ito po ang tunay na footage. Paliwanag ng IT staff habang ipinapakita ang video. Makikita niyong lumapit si Enzo sa mesa ni Monique, pero para lang pong ibalik ang naiwan niyang lapis. At ang folder, hinatid abalik ni Monique mismo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Damian. Sa isang iglap, napalitan ng galit ang lahat ng pag-aalimlangan. Patawag si Hector, na yun din. Utos niya. Pagdating ni Hector sa opisina, malamig ang kanyang ngiti. Uncle, tumahimik ka. Nagpakita si Damian ng mga ebidensyang tumuturo sa manipulasyon ng CCTV at panginikil sa ilang empleyado.
Sa dami ng mga taon na binigay ko sa'yo, ito ang sukli mo. Sinira mo ang tiwala ko at tinangka mong sirain ang batang nagligtas sa buhay ko. Hindi ito makatarungan. Ako ang tagapagmana. Ako ang... Simula ngayon, wala ka ng koneksyon sa kumpanya. Effective immediately, aalisin ka sa board at lahat ng access mo, ikakanselahin. Halos hindi makagalaw si Hector. Napalunok siya, hindi makapaniwala sa bilis ng lahat. Sa kabilang dako, pinuntahan ni Damian si Enzo sa kanilang unit. Enzo, aniya, habang lumuhod sa harap ng bata. Patawad kung hindi agad kita pinaniwalaan. Minsan, kahit matanda na kami, nagkakamali pa rin kami sa pagtitiwala sa mali at pagdududa sa tama. Tahimik na tumango si Enzo. Ilang saglit pa'y niyakap niya si Damian. Salamat po, kasi bumalik kayo. Sa pagbabalik ng tiwala, muling bumalik ang liwanag sa buhay ni Enzo. At ngayon, mas matatag siya, hindi lang bilang isang bata, kundi bilang isang tao na marunong tumindig kahit pilit siyang ibagsak. Maagang dumating si Damian Zaragoza sa opisina kinabukasan. Hindi na siya nagdala ng mga tauhan, walang media, walang bodyguard. Isa siyang matandang lalaki sa simpleng itim na coat. May kalmadong lakad, ngunit matalim ang tingin. Matapos niyang patalsikin si Hector sa kumpanya, naging malinaw sa kanya na ang tiwalang minsang nawala kay Enzo ay kailangang tuluyang ituwid. Hindi lang sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, kundi sa pamamagitan ng pagkilos na may bigat. Sa hallway ng Zaragoza Foundation Building, naghihintay si Enzo sa isang upuan. Hawak ang librong ginagamit niya sa pagbabasa. Suot niya ang simpleng puting polo na binigay sa kanya ng tutor. At bagong pantalon na hindi pa rin niya masyadong sinasanay isuot dahil nangangapa pa rin siya kung paano ito ipresenta nang hindi mukhang mayabang para sa isang gaya niya. Bagamat tahimik ang mukha niya, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo-halong emosyon, kaba, takot at tanong kung may lugar pa ba siya sa mundong ito. Paglapit ni Damian, agad siyang ngumiti. Kanina ka pa. Hindi po, sagot ni Enzo, sabay tayo. Sinabi po kasi ni Ate Monique na gusto niyo po akong makausap. Tumango si Damian. Tama, halika, sumama ka sa akin. Pumasok sila sa isang conference room na puno ng mga larawan ng iba't ibang proyekto ng Zaragoza Foundation. Mga feeding program, scholarship drives at medical missions. Sa gitna ng silid, nakaipo ang ilang board members ng foundation. Karamihan sa kanila ay mga executive at manager at ilan ay matagal ng taga-suporta ni Damian. Mga kaibigan, panimula ni Damian, nais kong ipakilala sa inyo si Enzo. Alam kong narinig na niyo ang pangalan niya. At alam kong may ilan sa inyo ang nadala sa maling impormasyon kamakailan. Pero narito tayo ngayon upang itama ang pagkakamali. Nagtinginan ang ilan, bahagyang nag-angat ng kilay ang iba. Tumayo si Damian, lumapit sa proyektor at ipinakita ang footage, ang tunay na CCTV recording, hindi ang inedit ni Hector. Dito makikita ninyo, sabi ni Damian, na walang bahid ng pagnanakaw o masamang intensyon ang batang ipo. Ang folder na ipinagdiinan ng isang tiwaling opisyal ay hindi kailanman kinuha ni Enzo. Siya pa nga ang nagbalik nito. Tahimik ang buong kwarto. Wala ni isang nagsalita habang pinapanood ang video. Nang matapos ito, huling lumapit si Damian kay Enzo at pinatayo ito sa harap ng lahat. Si Enzo, patuloy ni Damian, ay hindi lamang batang lansangan na minsang sumigaw upang iligtas ang aking buhay. Siya ay batang may dangal, integridad at tapang. Kaya simula sa araw na ito, itatalaga ko siya bilang Honorary Youth Ambassador ng Zaragoza Foundation. Napaawang ang bibig ni Enzo. Ambasador po? Oo, ikaw ang magiging mukha ng programa nating mula kalsada patungong kinabukasan. Ikaw ang magpapakita sa mundo na walang batang dapat ipagtabuyan dahil lahat ay may kwento. Ikaw ang patunay nun. Biglang tumunog ang palakpakan. Hindi man lahat ay masaya, ngunit sapat na ang bilang ng mga tumayo upang sumuporta. Paglabas nila ng conference room, nagsalita si Damian habang magkakasabay silang naglalakad. Simula ngayon, hindi ka nalang basta bisita rito. Isa ka ng bahagi ng pamilya. At hindi dahil sa awa, kundi dahil nararapat ka. Hindi ko po alam kung paano pasasalamatan.
Hindi mo kailangan suklian. Ang tanging hiling ko lang ay huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Hindi ko po kakalimutan yon kahit kailan. Kinagabihan, bumalik si Enzo sa kanilang unit na may dalang unang ID card niya mula sa foundation. Ipinakita niya ito sa kanyang ama, na ngayon ay nakakagalaw na sa tulong ng therapy. Si Lani naman ay walang tigil sa kakasigaw sa mga kapitbahay. Ang kuya ko, may ID na, may ID. Napatawa si Enzo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Para bang sa unang pagkakataon, hindi na lang siya ang bata sa ilalim ng tulay. Isa na siyang bahagi ng isang mas malaking layunin. Ilang araw matapos ang pagtatalaga sa kanya bilang ambassador, muling bumisita si Damian sa opisina. Pinatawag niya si Monique at ilang legal advisor. May ipapagawa ako. Nais kong ayusin ang mga papeles upang sa tamang panahon maibigay kay Enzo ang bahagi ng foundation. Gaano kalaking bahagi, sir? Tanong ng abogado. Hindi ko masabi ngayon, pero gusto kong maging legal na tagapagmana siya ng programa. Ang kayamanan, hindi niya kailangan. Pero ang adhikain ng pundasyong ito, siya ang dapat magpatuloy. Alam niyo pong magre-react na naman ang ibang board. Hayaan sila, magsasalita ang resulta. Samantala, sa eskwelahan kung saan pormal nan ipinapasok si Enzo sa unang baitang, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Bagamat ilang estudyante ay may alinlangan sa una, naging bukang bibig na ng mga guro ang kanyang kwento. Ang batang naging dahilan ng pag-angat ng isang institusyon. Ang batang nagsimula mula sa wala at ngayon ay modelo ng pagbabago. Minsang tinanong siya ng isang kaklase, "Enzo, hindi ka ba nahihiya na dati kang pulubi?" Mumiti lang siya, "Hindi. Dahil kung hindi ako naging pulubi, hindi ako matututong makinig. At kung hindi ako nakinig, wala sana ngayon si Sir Damian." Pagkaraan ng ilang buwan, sa unang outreach event na pinangunahan ni Enzo bilang ambassador, humarap siya sa entablado ng Barangay Plaza sa Tondo. Suot ang simpleng polo at may hawak na mikropono. Sa harap niya ay mga batang lansangan, kapwa niya dating nakikibaka sa araw-araw. "Ang gusto ko lang pong sabihin," panimula niya, "ay walang batang mahina. Lahat tayo may tinig. Pero minsan, kailangan lang natin ng isang taong makikinig. Kaya kung may gusto kayong sabihin, sigaw niyo lang. Baka may makinig, gaya ng ginawa ko." Nagpalakpakan ang mga tao. At habang siya'y nakatayo sa entablado, muli niyang naalala ang unang sigaw. Hindi para sa pansin, kundi para sa buhay. At doon niya napagtanto, sa bawat sigaw na tapat, may simula ng pagbabago. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Enzo sa bagong kwarto niya sa itaas ng Saragossa Foundation Building, muli siyang ginising ng isang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa helicopter. Sa panaginip, nasa isang paliparan siya, malamig ang paligid at abalang-abala ang mga tao. Nakita niyang muli si Damian, hindi sakay ng helicopter, kundi papunta sa isang malaking puting eroplano na nakapark sa runway. May umuugong na boses sa paligid, mahina ngunit paulit-ulit, "Huwag, huwag kang sasakay." Napabangon siya sa kama, pawis na pawis ang kanyang likod kahit malamig ang aircon. Saglit siyang napatulala habang pinagmamasdan ang kisame. Iba ito, hindi ito guni-guni lang, parang babala na naman gaya ng dati. Hindi siya makadalaw sa loob ng ilang minuto. Kinabukasan, maagang pumunta si Enzo sa opisina ni Damian. Hindi siya mapakali. Pagdating niya roon, dadatnan niya si Monique na nag-aayos ng mga dokumento para sa isang biyahe. "Nandyan po ba si Sir Damian?" tanong niya. "Oo, pero busy siya sa loob. May lakad sila papuntang Indonesia ngayong gabi. Emergency board meeting." "Bakit?" Hindi na siya simagot. Dire-diretsong pumasok si Enzo sa silid kahit hindi pa inaanyayahan. Laking gulat ni Damian sa kanyang biglaang pagdating. "Enzo, may problema ba?" "Sir, wag po kayong sasakay sa eroplano ngayong gabi." Natahimik ang buong kwarto. Tumigil sa pagsulat si Damian at tumingin ng diretso kay Enzo. "Bakit mo nasabi yan?" "Muli po akong nanaginip kagabi. Kayo po, nasa paliparan. May mga taong abala sa paligid. May narinig akong boses, humihingi ng tulong. Paulit-ulit lang sinasabi, 'Huwag kang sasakay.' Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin. Pero gaya po nung huli,
Pareho ang pakiramdam. Parang may mangyayaring masama. Huminga ng malalim si Damian. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair at sa tulong ng tungkod ay lumapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang langit na unti-unting naiinitan ng araw. Enzo, aniya matapos ang ilang sandali. Alam mong pinaniniwalaan kita. Pero itong lakad na ito, mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Isa ito sa mga legacy project na sinimulan ko bago pa man tayo magkakilala. Alam ko po. Pero hindi ba't pareho ang sinabi niyo dati? Mahalagang lakad din po yun pero halos ikinamatay niyo na. Nagkatitigan silang dalawa. Walang halong pananakot ang tinig ni Enzo. Puro pag-aalala. Puro katapatan. Walang bata-bata. Walang drama. Isang tinig na minsan nang nagligtas. Sir Damian, hindi po ako eksperto. Bata lang po ako. Pero kung sakaling totoo ang panaginip kong to at pinabayaan natin, baka hindi na po kayo makabalik. Tahimik si Damian. Muling lumimon sa kalendaryo sa mesa niya. Saka muling tiningnan ang dokumentong hawak. Isang imbitasyon para sa board meeting sa Jakarta. Ilang segundo lang, nilamugos niya ang papel at itinapon sa basurahan. Monique, tawag niya. Sir, pakikansela lahat ng biyahe ko ngayong linggo. Wala munang lipad kahit saan. Magpatawag na lang ng Zoom meeting at paki-request ang security team na inspeksyonin ang private jet sa hangar. Kinabahan si Monique. May problema po ba, sir? Tingnan lang nila kung may anomalya, just to be sure. Lumipas ang buong araw na may kaba. Sa hapon, dumating ang ulat ng security head ng kumpanya. Pumasok ito sa opisina ni Damian. May hawak na confidential folder. Sir, wika ng security head, tama pong nagpa-inspeksyon kayo. May nakita kaming kakaibang device na nakatago sa likod ng cabin seat, malapit sa auxiliary oxygen tank. Hindi ito standard equipment. Anong klaseng device? Posibleng triggering mechanism. Wala pa pong final analysis, pero mukhang may sabwatan. Galing ito sa isang technician na bago lang na-hire ng contractor ng maintenance team. Nakalusot sa background check, parang pinutol ng katahimikan ang buong silid. Si Monique ay napaupo, si Enzo ay nanlaki ang mata, habang si Damian ay napahawak sa dibdib. Ibig sabihin, kung natuloy ako, malaki pong posibilidad sir na hindi na kayo nakadali. Napalingon si Damian kay Enzo. Tahimik ang bata, pero baka sa mukha nito ang lungkot na may halong ginhawa. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangang sabihin pang tama ako. Nandito siya, buo hindi para patunayan, kundi para magligtas. Kung hindi mo ako sinabihan, Enzo, garalgal ang tinig ni Damian. Baka wala na ako ngayon. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang iglap, tila muling bumigat ang mundo. Hindi sa bigat ng problema, kundi sa bigat ng pagkamulat. Na ang batang minsang inakalang basura ng lipunan ay siyang paulit-ulit na naging dahilan ng pananatili ng isang buhay. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Damian ang isang espesyal na pulong. Lahat ng media partners ng foundation ay naroon. Inanunsyo niya sa publiko ang nangyari, ang pagtatangkang sabotahe sa kanyang eroplano, at kung paano ito naiwasan dahil sa isang batang mas nakikinig sa pakiramdam kaysa sa takot. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng uniforme. Wika ni Damian sa harap ng kamera. Minsan, sila'y mga batang walang sapatos, walang tahanan, pero may tinig na kayang sumigaw ng katotohanan sa gitna ng katahimikan. Ang batang yon ay si Enzo. Tumayo si Enzo sa tabi niya, na puno ng palakpakan ang bulwagan. Sa likod ng kanyang likod, may nakasabit na poster. Pakinggan ang mga batang boses, dahil minsan doon nanggagaling ang paalala ng langit. At sa araw na yon, alam ni Enzo na hindi na lang siya basta pinakikinggan, kinikilala na rin siya. Hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang paninindigan. At ang bagong panaginip, ito'y hindi nababala. Ito na ang simula ng panibagong hakbang para sa mas malaking laban. Mula nang mailigtas ni Enzo ang buhay ni Damian, sa pangalawang pagkakataon, mas naging malalim at matibay ang ugnayan ng dalawa. Hindi na ito simpleng relasyon ng isang milyonaryo sa batang lansangan na minsang tumulong sa kanya. Isa na itong relasyong pinanday ng karanasan, tiwala at paggalang. Kaya't hindi nakapagtataka nang inaunsyo mismo ni Damian Zaragoza sa gitna ng isang malaking pagtitipon ang paglulunsad ng bagong programa
para sa mga batang lansangan sa bansa. Simula ngayong araw, wika ni Damian habang nakatayo sa entablado sa harap ng mga taga-suporta ng kanyang foundation, ay ilulunsad natin ang isang programa para sa mga batang gaya ni Enzo, mga batang may tinig, pangarap at karapatang mabuhay ng marangal. Tumayo si Enzo sa tabi niya, suot ang puting polo at maayos na pantalon, may kalmadong mukha pero kabado ang dibdib. Nilingon siya ni Damian, saka muling nagsalita. Ipapangalan natin ang programang ito bilang The Enzo Foundation. Hindi lamang bilang pagkilala sa batang nagligtas ng aking buhay, kundi bilang paalala sa ating lahat na kahit ang pinakakawawang tinig sa lansangan ay maaaring maging simula ng isang dakilang pagbabago. Nagpalakpakan ang lahat. May ilan sa crowd na naluha, ang iba ay lumapit para makipagkamay kay Enzo. Sa kabila ng kanyang kabataan, naging simbolo siya ng pag-asa para sa mga batang tulad niya noon, na walang sariling kama, walang sariling pagkain, at higit sa lahat, walang boses sa mundong puno ng ingay ng mga may kapangyarihan. Mula noon, naging mas abala si Enzo. Araw-araw siyang sinasamahan ng mga volunteer ng foundation sa iba't ibang barangay. Nagbabahagi ng pagkain, gamit pang eskwela, at mamakwento ng kanyang buhay. Sa bawat talumpati niya, laging iisa ang kanyang mensahe. Hindi ako espesyal, isa lang akong batang nakinig. At kung kayong lahat ay matutong makinig din sa sarili ninyo, sa puso ninyo, at sa mga pangarap ninyo, magiging espesyal din kayo sa paningin ng mundo. Hindi maikakaila ang epekto ng kanyang presensya. Marami sa mga batang lansangan ang nagsimulang lumapit sa foundation para magpadala sa libreng edukasyon. May mga nanay na tumigil na sa pamamalimos at sa halip ay naging bahagi ng community livelihood projects ang programa. Sa bawat pagkilos, unti-unting nagkakaroon ng konkretong epekto ang kanyang tinig. Isang araw, habang nagpupulong si Enzo at ang ilang board ng foundation para sa susunod na outreach sa Visayas, bigla siyang tinawag ni Monique. Enzo, may tawag mula sa Department of Education. Gusto raw makipag-meeting sa'yo. Nagulat siya. Ako po? Bakit po? Gusto ka raw nilang gawing honorary youth ambassador para sa kampanyang Balik Eskwela. Ikaw raw ang inspirasyon ngayon ng mga kabataang gustong bumalik sa paaralan. Muli na namang naging sentro ng atensyon si Enzo. Sa panayam sa TV Patrol, habang hawak ang kanyang lumang notebook na siya pa rin ginagamit sa kabila ng dami ng bago niyang gamit, sinabi niya, "Hindi ko po akalaing makakarating ako sa ganito. Dati po, notebook na walang laman ang iniiyakan ko. Ngayon, ang laman po ng notebook na to ay hindi lang letra, kundi kwento ng pagbabagong tunay. Lalong tumindi ang suporta ng publiko. Maraming kilalang personalidad ang nagpadala ng mensahe ng paghanga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagkumbaba si Enzo. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa ilalim ng tulay na dati nilang tinirhan. Hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para mag-abot ng pagkain at makipagkwentuhan sa mga batang naiwan pa roon. "Kuya Enzo," sigaw ng isang batang babae, sabay takbo at yakap sa kanya. "Kamusta na Ella?" sagot niya habang inaabot ang paper bag ng pandesal. "May bagong sapatos na po ako kuya, bigay ng foundation niyo." Napangiti si Enzo. Sa kanyang puso, ito ang tunay na tagumpay, ang makitang may nababago dahil sa kanyang paninindigan. Ngunit kahit papaano, may bahagi pa rin sa kanya ang tila nagdadalawang isip. May mga gabi pa rin na binabagabag siya ng tanong, "Sapat na ba to? Tama ba ang landas na tinatahak ko?" Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing outreach, sinalubong siya ni Damian sa entrance ng compound. "Kamusta ang araw mo?" tanong ng matanda. "Mabuti naman po, nakita ko na ulit yung mga batang dati kong kalaro. Masaya po ako para sa kanila." "Pero may bumabagabag sa'yo," sabay sulyap ni Damian sa mata ng bata. "Tama ba ako?" Napayuko si Enzo. "Minsan po kasi, pakiramdam ko, baka hindi ko po kayang panindigan lahat ng to. Baka po pag tumanda ako, hindi ko na alam kung paano itutuloy lahat." Tumango si Damian. "Alam mo, Enzo, hindi mo kailangang magtagumpay sa lahat. Ang mahalaga, ipinapasa mo ang apoy. Ang apoy na yan, hindi kailanman mag-iisa.
dahil sa puso ng bawat batang tinutulungan mo, nabubuhay ulit ang kwento mo. Napatingala si Enzo. Sa harap ng matandang minsang iniligtas niya at ngayon ay tila pangalawang ama na niya. Ramdam niyang unti-unti na siyang tumitibay. Hindi na lang siya ang batang sumigaw. Siya na ngayon ang batang pinakikinggan. At sa bawat bata na anyang natutulungan, sa bawat kwentong kanyang naririnig, at sa bawat panaginip na unti-unting natutupad, naaalala niya palagi kung saan siya nagsimula, sa ilalim ng tulay, sa isang sigaw, at sa paniniwalang kahit ang pinakamahinang tinig ay kayang baguhin ang takbo ng buhay, lumipas ang mga taon. Mula sa batang pulubing sumigaw sa kalsada upang iligtas ang isang bilyonaryo, si Enzo ay isa ng ganap na binata. 18 taong gulang na siya, mas matangkad, mas malakas, at mas matatag kaysa sa anumang panahong naranasan niya sa kanyang kabataan. Ngunit higit sa lahat, mas malawak na ang pananaw niya sa mundo. Hindi na lang siya lumalaban para mabuhay. Lumalaban na siya upang bigyang buhay ang iba. Matapos ang pagtatapos niya sa isang espesyal na curriculum na nilikha ng Zaragoza Foundation, isinunod agad ni Damian ang pagpapadala sa kanya sa kolehiyo sa ibang bansa. Ngunit kahit nasa abroad, hindi kailanman nawala sa puso ni Enzo ang mga ugat ng kanyang pagkatao. Tuwing bakasyon, umuuwi siya upang pangunahan ang mga proyektong pangkomunidad, tumulong sa mga relief drive at makipagkita sa mga batang patuloy na lumalapit sa foundation. Sa kanyang pagbabalik mula sa New York sa edad na 22, isang malaking pagtitipon ang inihanda sa headquarters ng foundation sa Maynila. Doon inihayag ni Damian Zaragoza ang formal na pagre-retiro niya bilang chairman ng Zaragoza Group of Enterprises. Sa harap ng board of directors, mga partner, donors at miyembro ng media, pinangalanan niya si Enzo bilang bagong executive director ng Zaragoza Foundation. Sa mga susunod na taon, sabi ni Damian habang hawak ang kanyang tungkod, ang landas ng pagtulong ay hindi na kailangang manggaling sa mga tulad kong matanda na. Kailangan na nating ipasa ang apoy sa mas bata, mas masigasig, mas maalam sa kasalukuyang hamon ng mundo. At para sa akin, walang ibang mas karapat-dapat kundi ang batang minsang sumigaw para sa buhay ko. Tahimik si Enzo habang pinapanood ang matanda. Sa likod ng kanyang ngiti ay ang mabigat na damdamin. Hindi dahil sa takot sa responsibilidad, kundi dahil sa bigat ng pamana. Kilala niya si Damian hindi lang bilang tagapagligtas niya, kundi bilang ikalawang ama na nagpatibok muli ng kanyang tiwala sa sarili. Nang siya'y pinayagang magsalita, tumayo siya sa entablado na walang hawak na script, walang prompter, kundi buo ang loob. Hindi ako perpektong tao, panimula niya. Lumaki ako sa ilalim ng tulay, sa amoy ng uling, sa tunog ng mga tren at barilan. Wala akong laruan, wala akong libro, at madalas wala akong pagkain. Pero isang araw, may boses sa loob ko ang nagsabi, sumigaw ka, may makikinig. At mula noon, nabuhay ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa bawat batang katulad ko na pinatawag na basura ng lipunan. Nagpalakpakan ang lahat, hindi mapigilang maiyak ang ilan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang mensahe ang gumising sa kanya sa sumunod na araw. Isang liham na iniabot ng isang batang babae mula sa isang bagong estasyon ng outreach sa Quezon Province. Kuya Enzo, ako po si Raya. Katulad niyo po, natutulog din kami sa ilalim ng tulay. 2 po ang kapatid ko. Wala na po kaming nanay. Sana po mabisita niyo rin po kami, kahit minsan lang. Hindi ito ordinaryong sulat. Isang simpleng piraso ng papel na isinulat gamit ang lapis. May bakas ng luha sa gilid at may simpleng iginuhit na puso sa dulo. Agad nagpatawag si Enzo ng biyahe. 2 araw lang ay nasa Quezon na siya. Hindi siya nagpabongga. Wala siyang bodyguard, walang media. Bit-bit lang niya ay ang sarili, isang backpack at ilang kahon ng tinapay at gamit paaralan. Pagdating niya sa ilalim ng tulay sa bayan ng Gumaka, nasilayan niya ang eksaktong imahe ng kanyang nakaraan. Mga basang banig, sirang trapal, isang ama na ubo ng ubo, at mga batang namumula ang mata sa kakaiyak. Kuya Enzo, sigaw ng batang babae na may putol ang tsinelas. Ako po si Raya. Lumapit si Enzo, walang sabi-sabi. Agad niyang niyakap ang bata. Parang biglang bumalik ang lahat. Ang sigaw, ang kaba, ang sakit.
Pero sa halip na luha ng pangamba, luha ng pag-asa ang pumatak sa kanyang mata. "Dadalhin ko kayo," wika niya. "Lahat kayo." Kinabukasan, inilipat ni Enzo ang buong pamilya ni Raya sa temporary shelter ng foundation. Nagtayo ng satellite feeding center sa lugar at inendorso sa munisipyo ang community support program. Mula sa isang liham, muling may buhay na nabago. Ilang buwan matapos nito, sa paggunita ng ika-11 taon ng Zaragoza Foundation, nagtayo si Enzo ng isang monumento sa bakanting lote kung saan bumagsak ang helicopter ni Damian noong araw na iyon. Isang simpleng estatwa ng batang nakataas ang kamay, nakatingala, tila sumisigaw sa langit. Sa paanan ng estatwa, nakaukit. Sa batang may lakas ng loob, sa batang hindi pinakinggan, ngunit nagpumilit magsalita. Dahil sa bawat sigaw na tapat, may buhay na natatama at may mundo na nababago. Sa harap ng monumento, tahimik na nakatayo si Damian. Ngayon ay mas payat, mas taimik, ngunit may mata ng isang taong payapa. Nasa tabi niya si Enzo, suot pa rin ang simpleng puting polo, kahit executive na sa papel. "Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na makikita ko to," sabi ni Damian habang nakatingin sa estatwa. "Ni ako rin to," sagot ni Enzo. "Pero siguro po, dahil ito talaga ang dapat." Naglakad silang magkasabay patungo sa muling pagbubukas ng foundation. Sa bawat yapak ni Enzo, dala niya ang alaala ng nakaraan, hindi bilang sugat, kundi bilang paalala na ang pinakamalakas na pagbabago ay nagsisimula sa pinakamahinang tinig, sa pinakawalang kasiguruhan, at sa pinakasimpleng dasal na may kasamang lakas ng loob. At sa wakas, sa mundong dati walang puwang para sa isang batang pulubi, ngayon ay may sariling espasyo na siyang itinayo sa haligi ng kanyang paniniwala. Hindi lang siya kwento ng pag-asa. Siya na mismo ang dahilan kung bakit nagsisimula ang pag-asa sa iba.